Dakilang Amang nasa langit, salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin na muli makapag-aral na po kami muli sa iyong salita, Panginoon. Bagkus kayo maisa pamuhay, maitaas, at ang pangalan mo ang maihayag sa buhay ng aking anak. Wala pong disturbo sa pangangaral ko sa Word of God, Panginoon. Bagkus ang kaloob niyo po ang maitaas. Stable connection po, wala pong maging disturbo, ang kaloob nyo po ang masunod. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus Almighty God, Amen. Ito anak yung topic natin, which is, ang talata tungkol sa pangako ng Panginoon. So, ang pangako ng Panginoon anak, ayon sa Word of God, which is marami, so hindi lang isa. Isa ito sa mga salita ng Panginoon ay papangaral ko sa iyo na, babasahin ko, ito po. Ito. Ayon sa Isaiah chapter 41:10, verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita o tutulungan kita, aalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Ang pangakong ito ng Diyos na siyang laging kasama natin, at hindi tayo iiwan ay nagbibigay ng malaking pag-asa sa gitna ng kahirapan. So ito yung una anak sa Isaiah chapter 41 verse 10. Tapos dito sa pangalawa, pangalawang promises ng Panginoon, which is Awit chapter verse 23. Ito po, ang buong Awit chapter 23 ay isang awit ng pagtitiwala sa Panginoon. Pagtitiwala sa Diyos. Ang mga linya kahit anong lakad sa bilis ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang masama sapagkat ikaw ay sumasa akin, ay nagbibigay ng kapayapaan at katiyakan kahit sa mga pinakamahirap na sitwasyon. So Tracy, ito yung number 2 anak, no? So sa number 3, ito sa Jeremiah chapter 23 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon. Mga planong nagbibigay sa iyo ng kinabukasan at pag-asa. Ito ay isang pangako na ang Diyos ay may mabubuting plano para sa atin. Kahit na hindi natin ito nakikita sa kasalukuyan. Yun. 3 verse to anak ha. Una, Isaiah, Awit, and then Jeremiah. Ayun. Ito muna. So, ito yung pag-uusapan natin. Dito sa Isaiah chapter 41 verse 10. Ano masasabi mo rito, Tracy? Ito. Sabi rito, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita o tutulungan kita, aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Ang pangakong ito ng Diyos na siya laging kasama natin at hindi tayo iiwan ay nagbibigay ng malaking pag-asa sa gitna ng kahirapan. Ayun, ikaw anak, anong masasabi mo rito? Kumbaga kung ikaw, ito, sa timeline natin, no? Mayroon, di ba ikaw, sabi nga, maraming mga taong tumatawag sa pangalan ng Panginoon, pero kung paan dapat di tayo, no, bilang nakakilala sa Panginoon, dapat ang salita ng Panginoon, which is pinapractice natin sa buhay para may natutunan tayo, hindi lang sa bibig, sinasapamuhay. Para kasi, may mga tao kasing, for example, paano ka makakapangaral kung hindi mo naranasan yung salita ng Panginoon? Diba? Hindi mo naranasan. Kapag naranasan ng tao to, kailangan ma-practice. Kumbaga, magawa mo sa buhay mo. O, diba? Anong masasabi mo rin sa Word of God, Tracy? Sa Isaiah chapter 41 verse 10. Yun nga, sabi nga, magiging malakas ang aking loob. Ano pa? Dahil nandiyan sa aking tabi. Ano pa? At magiging daan sa aking mga pangarap. Yun. Mayroon pang isang sagot na pinakatumpak na malapit doon na hindi mo nasabi. Which is pinakamalapit, anak. Ano?
O, sige, ako na sasagot, di ba? Sabi nga, dito nga sa mundo, as long nabubuhay tayo, which is nasa flesh pa tayo, marami tayong kakaharapin na problema. Pero ang pangako ng Panginoon, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos, palalakasin kita o palalakasin. So, ang tao, kung talaga nagtitiwala tayo sa Panginoon, no, kay Lord kasi walang imposible. Kaya lang sometimes, bilang tao, dahil nasa flesh pa tayo, ika nga, iniisip natin, kasi makasalanan tayo, instead na kay Lord tayo magtiwala sa salita ng Panginoon, anong pinagkakatiwalaan natin? Yung lakas natin. Kung ano yung mga bagay na meron tayong hinahawakan, yon. Instead na magtiwala sa Panginoon, kumbaga tayo bilang tao, hindi naman talaga maiwasan nagkakasala yung tao. Yon, dapat patuloy na magtiwala sa Panginoon kasi, kumbaga, bilang tao, hindi naman agad-agad talaga nababago yung tao. Kung hindi sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon, ito ay, kumbaga, banal ang salita. Kumbaga ito, salita ng Panginoon. Ibig sabihin, ito yung isa ito sa mga pangako ng Panginoon na ito ay katotohanan at hindi biro-biro. Yon. Kaya dapat, kahit anong pinagdadaan ng problema, patuloy, magtiwala sa Panginoon. Huwag mawala ng pag-asa kasi nga, sabi nga, maliwanag dito sa Isaiah chapter 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang mangamba, sapagkat ako ang iyong Diyos, palalakasin kita o tutulungan kita. Aalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. O, di ba? Kaya ang tao, lahat naman tayo makasalanan. Walang taong hindi makasalanan. Wala tayong dahilan kung anumang pinagdadaanan sa buhay, matakot, which is normal lang yan. Kasi nga anak, unang-una isipin mo nasa flesh pa tayo, di ba? Buhay pa tayo, hindi maiwasang mangamba at matakot. Pero sometimes, kung talagang ikaw, kung alam mo yung salitang pagtitiwala sa Panginoon, so bakit ako matatakot? Walang dapat katakutan kasi ang tao kailangan magtiwala sa Panginoon.